Isang mabiyaya at mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po muling yung lingkod, Tagapanood TV. Ngayong araw po pag-usapan natin yung banat ni Ted Filon na dismaya po siya mga tagapanood sa pagnanakaw ng gobyerno po sa budget ng PhilHealth. Kasi hindi mapaliwanag ng gobyerno kung saan nila dinala yung budget ng PhilHealth. Mismong Korte Suprema na po nang nagsabi, mga tagapanood, na illegal yung ginawang pag-transfer ng pera mula doon sa PhilHealth papunta po doon sa Treasury. Halatang halata daw po na nagkaroon ng anomalya sa paghawak po ng budget. Na eto nga po yung dahilan kung bakit talagang nainis po si Ted Filon sa pinagagawa ng mga taong nasa gobyerno na walang kabog-abog nilang kinuha ang budget ng PhilHealth para lang sa sarili nilang kapakanan. Kasi kaya po nasabi sa sarili nilang kapakanan, mga tagapanood, hindi nila kayang ipaliwanag kung saan nila dinala yung pera ng PhilHealth. Wala po silang kaukulang dokumento na ipinakita sa taong bayan kung saan nila dinala yung pera na yun. Gayong ang daming nangangailangan ngayon ng tulong medikal. Ang iba nga nahihirapan sa paggamit ng kanilang PhilHealth, kahit yung iba premium pa yung ginagamit dahil wala daw pondo ngayon, mga tagapanood. Kaya naman simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to, at yung video na gagawa natin ng reaction ay galing po sa channel ni Showbiz Fanatic. Ilalagay ko po yung link ng channel niya sa description para mabisita nyo po at mapanood yung video ng tuloy-tuloy, kasi dito po sa atin ay putol-putol po to, gawa ng reaction video po ito, mga tagapanood. Kaya naman wag na natin patagalin to, simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to, mga tagapanood. Let's do this! Mga walang awa sa Pilipino, mananagot kayo sa maraming tao. Tila hindi na nga raw makapaghantay ang taong bayan at nakisimpatsya na sa naging pahayag ng veteran broadcaster na si Ted Filon na siyang naglabas ng sama ng loob matapos tila gaguhin ng ilang mga nasa gobyerno ang pondo ng PhilHealth. Sa kanyang programa, hindi napigilan ng veteranong mamamahayag ang kanyang galit matapos malaman at marinig din ang oral argument ng Supreme Court patungkol sa mga naisisiwalat na ebidensya na illegal di umanong ginawa ng ilang mga taong involved ang pagta-transfer ng pera mula sa PhilHealth papunta sa Treasury Department. Damay dito ang Department of Finance Secretary na si Ralph Recto na tila kamakailan lamang pinagpaliwanag pa ng Senado kung bakit nagawa ng mga ito ang pagta-transfer ng bilyong pisong pondo ng PhilHealth kahit alam raw nila simulat sa pool, lubog na sa utang o bangkarote na ang nasabing ahensya. Damay rin dito di umano si President Bongbong Marcos matapos ilaglat ng noong PhilHealth chair na si Emmanuel Ledesma na ipinag-utos raw ito ng Pangulo ang pagta-transfer ng bilyong pisong pondo. Hindi na nakapagtimpi pa at deretsahan ng nagbabala ang veteranong mamamahayag na si Ted Filon na hindi makakatakas ang mga taong nanggago sa mga maraming Pilipino patungkol sa pagkuha nila ng bilyong pisong pondo. Malinaw raw na nakikita ng Korte Suprema ang kamalian ng mga mambabatas maging ng ilang mga likong politiko sa pamahalaan ng kanilang samantalahin ang kanilang kapangyarihan. Panoorin ang diretsang pahayag ng veteran TV and radio broadcaster na si Ted Filon kung saan hindi nakapagpigil at naglabas ng kanyang hinanakit matapos mabulgar sa publiko ang ginagawang panggagago ng gobyerno sa maraming Pilipino nang kunin nila ang bilyong pisong excess fund ng PhilHealth para ilagay sa ilang mga infrastructure project, gayong tila matagal na raw para itong may pondo at ipinangutang pa ng gobyerno. Former PhilHealth President na si Emmanuel Ledesma tuluyang inilaglag ang Pangulo. Narito at panoorin ang full video. Bago po natin panoorin yung full video, mga tagapanood, no, ay magre-react lang po tayo dito sa balitang ito, mga tagapanood, no. Ganyan naman talaga sa gobyerno kapag nahuli ka na, ilalaglag mo na talaga yung mga kasamahan mo, lalo na kung ikaw yung maiipit. Hindi po ba, mga tagapanood? At tama lang po yung ginawa na itong dating sekretary ng PhilHealth na to.
'di ba? Na sabihin niya yung katotohanan kung bakit kinuha yung pondo roon, 'di ba? 'Di ba? Sinasabi nila excess daw 'yon doon sa pondo ng PhilHealth. Pero yung mga taong nasa ospital, pagka tinanong mo sila, minsan natatanggihan daw po silang gamitin yung PhilHealth nila dahil sinasabihan silang walang budget. So paano nangyari na walang budget yung PhilHealth tapos may sinasabi silang excess budget doon sa PhilHealth kung nangangailangan ng karagdagang pera para doon sa PhilHealth? Di po ba mga tagapanood? Tapos ilalagay nila sa infrastruktura pero wala namang silang sinusumulang proyekto. Iba nga pinatigil nila. Hindi po ba? Lalo na po yung nakaraang proyekto ni Tatay Digong Duterte na pinagpatuloy lang ni Marcos. Ngayon pinatigil niya dahil wala daw budget doon. So paano nangyaring walang budget doon? Kinuha mo na nga yung budget doon sa PhilHealth. Hindi po ba mga tagapanood? Tuloy na po natin yung full video mga tagapanood. Again, with regards to the 89.9 billion, because it's not only you, Honorable Senator, it's not only Honorable Raffy Tulfo. Everyone is texting me, calling me, saying, ba't hindi mo inisip yung health concerns ng mga tao, pera ng health yan, bakit mo ginagawa yan? Again, I want to reiterate to this honorable committee and to everyone here in this room, I received a directive, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. So like a good soldier, I am following them, Kikilabutan ka dahil talagang kahapon mga kapatid, klarong-klaro po ang malaking pagkakamaling ito. Kahit na sino pa siguro iharap mo dito to defend this case, ay hindi mahihirapan. Saan nila dinala pera? Yan ang isa pa. Ang madalas nyo ba, saan? Sa National Road Maintenance? Ay di ba meron tayong road users tax? May pondo eh. Ano pa? Mga kapatid, pag-uusapan natin to. Kikilabutan ka dito sa kawalang iya. Na ngayon nga, i-connect natin sa halalan. Yung mga nasa entabladong yan, sasayawan ka lang yan. Pag yan nahalal na naman, malamang kung ano sabihin sa kanilang boto sa mga gantong usapin, ganun pa rin sila. Kaya po kaya tayo nasa sadlak sa gantong uri ng governance. Dahil ang pinakamalaking problema sa bayan na ito, mga kapatid, pinakamalaking problema, gobyerno mismo. Tama po si Manong Ted mga tagapanood. Dapat ipaliwanag nila ng maayos kung saan nila dinala yung pondo na yan. Kasi sa bawat ahensya yan, sa bawat proyekto na yan, may mga budget na riyan yan eh. May mga buwis dyan para dyan na pwede nilang gamitin talaga eh. Kaya yun ang hindi maintindihan, lalong-lalo na ni Manong Ted, kung saan nila pinagdadala yung pera. Hindi po ba? Walang malinaw talaga na description eh. Walang malinaw na dahilan kung bakit nila kinuha yung pera na yon sa PhilHealth tapos gagamitin sa ibang bagay. Wala pong malinaw na paliwanag sila. At sangayon din po ako dito sa sinabi ni Manong Ted na yung mga politiko na yan, sasayaw-sayaw lang yan sa stage, mga ngako lang yan ng gusto nilang gawin kung sila daw ang mananalo. Pero pagka nanalo na yan sila mga tagapanood, hindi mo na makahagilap yan, hindi mo na rin maaasahan na gagawin pa po ba nila yung mga ipinangako nila. Kaya dapat mag-ingat tayo. Kilala na natin yung mga politiko na nandiyan. Magtitiwala pa ba tayo dyan? Nakaupo na yan sila na matagal. Diba wala naman silang ginawang maganda sa gobyerno natin. So bakit pa natin sila pababalikin? Subukan natin yung mga bago. Diba? Para mayroon naman tunay na pagbabago talaga sa pamahalaan natin. Huwag na natin i-endorse. Nabudol na nga tayo ng mga tao na yan. Gusto nyo magpabudol ulit tayo? Huwag na po mga tagapanood. Maging matalino na tayo sa pagpili, sa iluluklok natin dyan sa pamahalaan. So yun lang po mga tagapanood. Nagustuhan nyo po yung ating talakayin sa kay bago lang po na napadaan dito sa ating channel. Huwag nyo po sana kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.